Ciao mga mamshis! Today is June 12. Happy Independence Day, Pilipinas! At sa lahat ng mga Pilipino worldwide, samahan niyo po kami sa aming usual na morning routine. It's June 12 and bakasyon na ng mga bata actually. Elementary, high school, senior high, siguro parang pati ata university. Pero itong si Kulasa ay ihahatid natin sa school dahil siya ay nasa kindergarten and mas mahaba yung school nila. Hanggang June 28 pa sila. So, let's go! And meet Max. This is our baby Max na kasama namin araw-araw sa school at sa trabaho. Yan. Gusto niya, akyat siya mag-isa. Kaya na daw niya, big girl na daw siya. At ayun na nga, bakasyon na nga ng school, pero today, ihahatid pa natin si kuya. Pero, bago tayo umalis, punas-punas muna tayo ng salamin ng sasakyan dahil umulan na naman po ng lupa. Yes, umuulan po dito ng putik. Medyo mild pa tong putik ngayon. Konti lang yung lupang inulan. Pero may mga araw talaga na hindi mo makita yung salamin. So, punas-punas muna tayo. Kawawa naman yung sasakyan. Ngayon ko lang ulit siya napunasan. Medyo matagal-tagal na yung lupa na yan dyan. At ayun, ihahatid natin si kuya dahil first day ng exam niya. So, let's go! At ayun na nga, katulad ng nakasulat sa bio natin, ay habang nanonood kayo ng mga boring kong videos, ay tuturuan ko kayo ng basic Italian language. Basic lang naman, as in super basic. Matagal na ako dito sa Italy, pero hindi pa rin naman ako ganun ka-fluent. Pero, kahit pa paano naman, may ituro ako sa inyo. Mga konti-konting mga words. So, ayun na nga. Ang ating Italian word for today is ciao. Ciao, ibig sabihin, pwede siyang hi or hello at ginagamit din siya as bye, goodbye. So, at ito, ginagamit lang siya usually para sa mga kaibigan mo or yung mga close mo na close friends. Kasi iba yung ginagamit kapag ka medyo yung matatanda na yung kausap mo or mga amo. Kumbaga, with respect, hindi mo gagamitin yung ciao. At ito na nga, nandito na tayo sa school ni Kulasa. Una natin siyang ihahatid kasi mas mauuna nating madaanan ng sasakyan yung school niya. Kaya maaga tayo. Time check, it's 7:43, June 12. Ayan. Buti na lang meron ditong parking ng school bus. Usually, napakahirap maghanap ng parking, lalo na dito sa area na to. At ito, bababa na siya. Ayaw niyang magpatulong. Gusto niya daw, she will do it by herself. English speaking ang bata. Nagrereklamo na mga teacher. Turuan daw siya sa bahay ng Italiano. Kasi yung mga teachers dito na mga Italiano, bihirang-bihira sa kanila yung marunong mag-English. So, medyo nahihirapan sila dito kay Kulasa. Kasi batang Miss Rachel ito. Kaya, English speaking. Isa lang yung teacher, yung secretary dito sa school. Siya lang yung nag-i-English. Hindi naman daw pwede na siya lang yung palaging kausap ni Kulasa. Kaya, turuan daw mag-Italiano sa bahay. At eto na nga, lagi kaming maaga sa school. Kaya, halos wala pang bata. Yan. Early bird palagi si Kulasa. Meron lang kaming isang bata na hindi mauna-unahan na dumating. Nakipag-unahan. May isang bata dyan na Filipino din. Mas maaga siyang dumating sa amin. At ito na nga. Balik na tayo sa car.
At ihahatid naman natin si kuya. And let's go! At ayun na nga, katulad nga ng sinasabi ko kanina, bakasyon na dapat sila, sina Yuan, sina kuya. Pero papasok siya today, bukas, and sa Friday, at saka sa Monday pa kasi may exam siya. Nasa third year na siya, kukuha siya ng exame de stato para makapasok siya sa senior high. And hopefully, last year niya na to, na ihahatid ko siya dito sa ruta na ito. 3 years ko din siyang hatid sundo dito. Malapit lang naman to dito sa School Nicolasa. So, siguro mga 5 minutes. Depende sa traffic. Traffic? Wala naman actually traffic dito. Yung pinaka-traffic lang dito is yung stoplight actually. Tapos, seconds pa lang nag-green yung nagbubusinahan na yung mga nasa likod na feeling nila ang tagal-tagal mong gumalaw. So, ito na nga. Malapit na tayo. Sino mga relate dito, mga mamis? Yung exam yung anak mo, tapos mas ikaw pa yung kabado na kulang na lang ikaw na kaya yung mag-exam para sa kanya. Ganon! Opo, mga mamis, mas ako pa talaga yung kabado at stress dito sa exam na to. February pa lang, pagpasok pa lang ng taon, pinoproblema ko na siya. Kinakabahan na ako para kay kuya. Paano ba naman siya? Relax na relax, parang walang exam. Nung kasing kabataan ko, hindi ako po pwede na hindi magre-review. Hindi ako pa pwede papasok na hindi ako nakapag-aral and all. And ito na nga, kapag ka nasa pedestrian ka po at may tatawid, obligado kang tumigil. Priorities po natin dito ang mga pedestrian. At ito na nga po, malapit na tayo sa school. Time check, 5 minutes before 8. Sabi po kasi ng mga teachers, dumating daw po bago mag 8, 10, or 15. 8:30 sila mag-start ng exam. And good luck, kuya! Galingan mo! Isang subject lang sila today. Ang exam nila ngayon ay Italiano. 3 hours, 8:30 to 11:30. Then, uuwi na lang siya mamaya mag-isa, magbabas siya. Kasi hindi niya ako maaantay kasi 2 o'clock pa yung labas ko sa trabaho. So, ayan na. Maaga kaming dumating, kaya wala pang masyadong mga estudyante. Mas mabuti na yung maaga tayo kaysa malate. Baka ako pa yung masisi kapag hindi siya nakakuha ng exam. Bale dito po, 3 years lang yung high school. Nasa 3rd year na siya. Kapag 3rd year na, kukuha na ng exam para sa senior high. At ayun na nga po, iniwan ko na yung sasakyan doon sa malapit sa school ni Yuan dahil doon po libre ang parking. Dito kasi sa malapit sa trabaho ko, lahat ng slots may bayad. So, ayoko namang magbayad ng 5 hours everyday sa parking. Medyo mahal din naman. So, tipid-tipid tayo. Kung saan tayo makakatipid, doon tayo. Pwede malapit lang naman tong trabaho ko doon sa school. So, naglalakad na lang ako or nag-scooter. And that's it for today's video. Bukas po ulit. Ciao!